Hi guys! Lahat tayo ay may weaknesses sa buhay. Katulad ng pagiging magagalitin o tupakin, madaling malula or pagka-overwhelmed, at pagiging insecure. Minsan naman, hindi natin maiwasan na ma-reject or feeling rejected with someone. Kaya nagkakaroon tayo ng discouragement. Well, normal lang naman ang ma-discourage o ang magkaroon o makaramdam ng mga ito. Kasama sa buhay natin o pagkatao natin ang weaknesses. Kahit gaano man karami ang mga strength o lakas natin, ay mayroon pa rin tayong mga weaknesses o mga kahinaan. Ang importante ay alam natin ang ating mga kahinaan upang alam din natin kung paano i-handle o labanan. Ikaw ba? Bilang hindi sakdal o perfect na nilalang, paano mo hinahandle ang iyong mga weaknesses o kahinaan sa buhay? Napansin nyo ba, pag nag-apply tayo sa mga company ng trabaho ay madalas na tanong sa atin ay, what are your strengths and weaknesses? And how will you handle those things? Sapagkat dito nila tayo makikilala in terms of inner personality. At ganun ito kahalaga sa pang-araw-araw na mga activities sa buhay. Yes, marami tayong mga weaknesses at may kanya-kanya tayong pamamaraan to cope up mula dito. Marami din sa atin ang hanggang ngayon ay hindi alam kung paano dalhin ang mga negativity or weaknesses turn to positive. Kaya, sa video na ito, i-share ko sa inyo kung paano harapin ang mga kahinaan aking nabanggit kanina. Dapat ang mga weaknesses natin ay ma-manage natin ng maayos upang hindi tayo tuluyang masira dahil sa mga ito. Okay, let's go back to the topic, which is all about weaknesses. Sa mga panahon na punong-puno ka na, kaya hindi mapigilang magalit, paano mo ito hinahandle upang hindi mauwi sa karahasan at pagsisisi at iwas problema? Kapag galit ka, pause ka muna. Pilitin mong tumigil at tumalikod o umiwas hanggang sa kumalma ang pakiramdam o isipan. Huminga ka ng malalim at labanan ang galit o puot sa puso hanggang sa kaya mo nang mag-isip ng maayos kung paano i-handle ang sitwasyon o mag-react dito. Palaging tandaan, walang maidudulot na maganda kapag tayo ay nagpapadala sa galit o masidhing bugso ng damdamin. Mas malaki ang chance na madadagdagan ang problema at sakit sa ulo kapag nagpadala tayo sa galit natin at maraming tao na madadamay. Paano naman kung nalulula ka na sa mga bagay-bagay o sitwasyon? Yung feeling na sobrang overwhelmed ka na at naguguluhan o nalilito o nahihilo, yung pagkalula na hindi alam kung ano ang gagawin at saan mag-umpisa. Napakahalaga na alam mo kung alin ang pinaka-priority sa'yo. Nang sa ganon ay alam mo kung saan mag-umpisa or alin ang unahin. Mas maganda nga kung meron tayong listahan sa mga bagay-bagay o gawain sa araw na iyan para magsilbing guide o reminder kapag na-overwhelmed tayo. At mag-focus sa isang gawain upang hindi malito. Pasasaan ba at malalampasan mo din ang mga iyan kaysa hayaan mong mangibabaw ang pagkalito hanggang walang magawa. Unahin ang pinaka-importante. Ito naman ang pagiging insecure. Lahat tayo meron ito. Walang ibang iniisip kung hindi ang mga negativity sa buhay. Natural, malulod ka pag punong-puno ka na ng insecurities sa buhay. Imbis na ganoon, matuto tayong mag-appreciate sa kung anong meron tayo at tanggapin ang sarili ng buong-buo at mga pagkukulang sa atin. Tandaan, nobody is perfect. Kahit yung mga taong kinaiinggitan mo ay mayroon din silang mga insecurities sa buhay. Huwag mong hayaan na lamunin ka ng insecurities sa buhay. Isipin mo ang mga magagandang bagay na mayroon ka at pagyamanin mo ito. Naranasan nyo na ba na may isang bagay o parte ng katawan o pagkatao mo na hate mo o ayaw mo, pero malaman-laman mo na lang
na kinaiinggitan pala ito ng iba. Isang senyales yan o paalala na ang tao ay hindi marunong makontento at may kanya-kanyang preferences sa buhay. Kaya, matuto tayong maging masaya o mag-appreciate sa kung anong meron tayo, maliit man yan o malaki. Huwag hayaang lamunin tayo ng inggit at mabulag ng tuluyan sa blessings na meron tayo. Next, being rejected. Na-try mo na ba ang feeling na binabaliwala or nireject directly mula sa isang tao? Tandaan, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang preferences o gusto or panlasa, pananaw, pinagdaanan at kung ano-ano pa na maaaring makaapekto sa mga desisyon sa buhay ng isang tao. Kaya, we cannot blame people in life. Kahit ikaw naman, di ba, ayaw mo rin na ipilit sa iyo ang isang bagay o tao na ayaw mo or sa tingin mo hindi pasok sa standard mo. Kaya, matuto din tayong tanggapin na hindi lahat ng gusto natin ay magugustuhan tayo or makukuha natin. Huwag natin ipilit ang isang bagay o tao na magdudulot ng conflict sa buhay natin. Parang ganito lang yan, hindi porket kasya ay compatible na sila sa isa't isa. Ganun talaga, masakit tanggapin ang katotohanan. Pero, mas masakit ang mabuhay sa kasinungalingan. Tandaan, rejection is redirection. Next, discourage. Magpasalamat tayo dahil marunong tayo ma-discourage. Ibig sabihin, may mali kung ipagpatuloy natin yan. Isipin mo na lang na pinapaalalahanan ka ng utak mo na hindi magandang ipagpatuloy mo ang isang bagay o desisyon na yan dahil baka sa huli ay masasaktan ka lang. Mahalin mo ang sarili mo at isipin mo kung bakit mo yan ginagawa at gamitin mo yan bilang iyong lakas na lumaban sa kabila ng kabiguan. Palaging tandaan, weigh the situation based on reason and not on emotion. Sana nakatulong sa inyo at nag-enjoy kayo. Thank you and until next video.